Hallelujah. Good morning. Magandang araw po sa ating lahat. I-celebrate natin ang pagsilang ng ating Panginoon po. At sa umagang ito, tayo po ay magagalak, magsasaya sa pag-ibig ng Panginoon. Okay? May babasahin lang po ako, no? Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay sa verse 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabi iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang inaasahan natin ngayong umaga ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po? Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, nangungusap ang anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lambing at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel. Kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Sa verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lahat ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Panginoon. Lahat po ba tayo kinalulugdan ng Diyos? Lahat po ba tayo kinalulugdan ng Diyos? Yan! Dapat sabihin natin kay Lord na Amen! Di ba? Para sumaatin ang Panginoon. Kasi, sabi nga, nabasa ko rin na tatawaging Emmanuel ang isinilang na sanggol. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Hello! Tayo lahat ay magsasayo! Hallelujah! Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Emmanuel ng ating buhay. Kaya tayo magalak. Hallelujah!
maraming taon tayo ay pinagpala ng Diyos. Nakakamangha ang mga ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa nagdaang taon, talagang umaapaw ng blessing ang bawat pamilya. At nadadagdagan ng mga apo. Salamat sa Panginoon dahil ibang klase siya talaga. Hindi siya nagpapabaya. Hindi siya nagkukulang. Lagi siyang nariyan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Lagi siyang kasama natin dahil siya ay Emmanuel. Hallelujah. Siya'y bumabalik patungo sa iyo, hatid niya'y kapayapaan. Pagpalain ka ng Diyos at ingatan, kanyang mukha'y magliliwanag, ika'y siya'y bumabalik patungo sa iyo, hatid niya'y kapayapaan.
Diyos, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, mahal kami. Salamat po sa aming oras na ito na ibinigay mo sa bawat isa. Mapapurihan ka. Kagalakan namin, Panginoon, na mapapurihan ka at pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa bawat isa. Hallelujah. At dalangin po namin sa umagang ito, kayo po ang siyang may taas. Kayo po ang siyang mapapurihan. At kayo po ang siyang aming nakilain sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa sa aming fellowship, sa pagkakaisa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat na gagamitin mo sa umagang ito. Salamat po. Ngayon pa lang, papasalamat na kami sa iyong salita na aming napapakinggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Lahat po ba ay masaya? Sino po mas masaya? Yung makatatanggap o hindi makatatanggap? Glory to God. Purihin ang Panginoon sa napagandang umaga na ito na tayo po ay muli na magkasama-sama. Alos 2 Sunday po ako nawala sa lugar nito sa dahilan na meron po tayong mga ilang assignments sa labas. At salamat sa Panginoon, muli tayo na magkasama-sama upang magpuri, sumamba sa Panginoon at magdiwang sa pag-alala ng kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ba may kaarawan tuwing sumasapit po ang Kapaskuhan? Sino lang? Siya. Happy birthday! Happy birthday. May kapareho na date ng kaarawan. Praise God, mapanad ka. Pero ano po pangalan nyo? Jesusa? Jesu. Hindi Jesusa. Glory to God. Binabati rin ba natin ang ating mga pabrikan sa online ng maligayang Kapaskuhan. In advance, no? At maligong pagpapaligo o maligong bagong taon. Glory to God. Hallelujah. Okay na ba yung PowerPoint? Glory to God. Napakarami po ng mga lumibiyahe, no? Halos kagabi, nung napakita ko po yung balita, 20,000 ang bumiyahe kahapon sa pantalan ng Batangas, no? Papunta sa siguro mga Mindoro o ibang lugar. No? Halos 3 million na nagtatravel sa tuwing ito. Yung kahapon, 20,000, kahapon lang yun. No? Siguro ngayon, baka more than 20,000 papalapit po ng Kapaskuhan. No? Bali, sinasamantala po yung long weekend holiday at magkasama-sama sa pagdiriwang at pag-alala ng Kapaskuhan ng bawat pamilya. Tunay nga po ang pamilyang Pilipino ay kaiba para sa ibang pamilya sa ibang bayan o bansa, di ba? Pinapahalagan po ng mga Pilipino ang ating mga pamilya. Kahit na malayo lugar, kahit na po, sabi nga ay maglibang sa opisina o trabaho, kahit na gumastos ng malaki, di ba? Kahit mapagod, no? Iba ay kahit walang pera, basta makawila, di ba?
Kasi pagka nakauwi siya, magkakapera siya. Ibig sabihin talagang nag-e-effort. No? Yun po yung nagagawa ng Kapaskuhan. Salamat sa Panginoon sa ating lugar. Abala rin po tayo upang ipagdiwang, no, ang ating pong Kapaskuhan. Bali, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong pagkakataon at panahon na alalahanin at pagdiwang ang Kapaskuhan. Bali, salamat sa ating Panginoon. Pwede bang batiin ninyo yung pumakatabi? Maligayang araw. Dagdagan nyo, maligayang Pasko. Okay. Glory to God. Okay. Medyo nakabayan na lang po natin na makaupo ang ilan para sa ganun sama-sama po tayo na makapakinig na salita ng Panginoon. Sa ating schedule, no, alas 10 lang ang yung part 1. Yung part 2, alas 10 ang alas 12. No, kaya pag-pray ninyo matapos ako bago mag-alas 10. Praise God. Pamasko nyo na. Sa ating pong paksa o tema na tinadalag, ayon dyan, chapter 1, verse 16, na yung abot-abot na biyaya ng Diyos, no, by His grace. Hindi nga po na sa biyaya ng Panginoon, abot-abot ang pagpapala. Amen? Bali, sinabi natin yung abot-abot ay sagana. No? Pero literally, abot-abot, nag-aabot yung biyaya. Amen? Sabi, katatanggap mo lang, matatanggap mo ulit. Hindi pa natatapos na ubos, may panibago ulit. Kaya, abot-abot. No? Kaya naniniwala po tayo sa kabila na may mga sitwasyon sa ating pamilya. Ang ilan ay merong dinaraanan ng mga suliranin, problema sa pamilya. Ilan ay karamdaman matindi. Ang ilan po ay mga kakapusan. No? Sa iba ay hindi season daw ng Christmas, kundi season ng lackness o lack. No? Pero ganun pa man, ang Pilipino ay very resilient, di ba? Kaya niyang sabayan, no? Anuman ang panahon. At lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Dinideklara po natin ito, hindi lang sa araw na ito, kundi maging sa season na ito, yung abot-abot na biyaya ng Diyos. Naniniwala po ako, pagdating sa pagpapala, pagdating sa pagbibigay, pagdating sa mayaman, no, na biyaya ng Panginoon, walang tutumbas sa Kanya. Siguro kung meron mga mayaman dito sa lupa o sa mundo, na kaya tumulo at nagbigay ng malaking halaga o regalo, sabi nga no one can outgive God. Di ba? Walang makahihigit sa ginawa ng Panginoon. Kaya sabi nga, nakapagbibigay tayo kasi tayo ay tumanggap lamang sa Kanya. Kaya sabi nga po, sa John chapter 1, verse 16, dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Sabi nga po natin, abot-abot. Pwede nyo bang iabot ang iyong kamay sa inyong katabi? May laman man o wala ang iyong kamay. Iabot ninyo. Iabot mo ang iyong kamay. Glory to God. Hallelujah. Nais ko po ibahagi po sa inyo ang talatang mula sa Isaiah chapter 9, verses 1 to 6. Actually, 7 to 6 na ang nilagay ko po. And for unto us a child is born, unto us a son is given. Unto us. No? Sa atin ay pinanganak ang isang sanggol. Basahin po natin yung buong text nito. Nahawi ng dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kaiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali o Neftali. Ngunit sa lupain darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediterraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hintil.
nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaong nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng manyag. Binagi mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotan, tigmak ng dugo ay susunugin. Last verse. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang pangalan, ay tatawaging maatang sa inyong balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at ang prinsipe ng kapayapaan. Sa English version po, the King James Version, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Sandali tayo po at tayo manalangin. Panginoon, dakila namin Diyos, Ama namin sa langit, salamat po sa araw na ito, sa aming pagtitipon, isang dakilang pagtitipon upang alalahanin ang pagkaloob mo po sa amin ng aming Panginoon Hesus, ang aming tagapagligtas, ang aming hari at darating na hari. Tinataas po namin sa iyo ang pakikinig at pagtanggap ng salita. Sinabi niyo po, Diyos, sa Roma 10:17, sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita, tatanggap kami ng pananampalataya. Salamat po sa umagang ito sa regalo ng pakikinig at regalo, Panginoon, ng pananampalataya. Hayaan niyo po, punuin mo ang aming puso, ang aming pandinig, O God, ng iyong salita at magsalita ka sa bawat buhay ng bawat nandito. Through the Spirit, hayaan niyo po maglagos ito sa puso ng bawat isa at tanggapin, Panginoon, ang mensahe ng Kapaskuhan. Samahan niyo kami, patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali, lalo sa aming kasalanan at sa lahat po ng aming pong mga likong gawain. Hayaan niyo po ang iyong mayamang pag-ibig at pagpapatawad ay matanggap po namin. Linisin niyo kami, banalin niyo kami, at ang katwiran mula sa Panginoon ay sumaamin. Samahan niyo kami ng banal na Espiritu at maranasan po namin ang iyong pagkilos sa araw dito. Tinataas po namin sa iyo ang gawain ito, ikaw po ang siyang makita, maitaas, ang maparangalan o maluwalhati sa aming kalagitnaan. Abutin niyo po ang anumang pangailangan ng bawat isa. Maging man ay kalusugan, kalakasan, kagalingan, o himala, Panginoon, sa bawat buhay na nangailangan nito. Tulong, Panginoon, sa kanilang sitwasyon, sa pamilya, at mga bagay na pasalin, o Diyos, na kailangan po ng tulong. Hayaan niyo po, ikaw ang siyang umabot, at hayaan niyo po ang iyong mayamang habag ay maranasan sa sandaling ito. Sa iyo po namin, pinagkakatiwala, maging aming po mga kapatiran o sino man na nakikinig at kaysa po namin through online, pagpalain niyo po sila. Maglagos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig at mayamang habag sa bawat isa na nakikinig at tumatanggap ng salita. Sa iyong papuri, pagluwalhati, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. O at least napuno na. O nabawasan na sila sa harapan. Nausog. Glory to God. Ang aklat po na Isaiah
especially sa chapter na binasa natin, ito po ay prophetic, no, na aklat. At upang lalo natin maunawaan ang mga salita na prophetic po, ay kailangan po natin alamin, no, yung pinaka background, no, o pangyayari sa kanilang panahon, sa kanilang lugar, upang sa ganon, maugnay natin, no, yung mga talata na sinasabi ng banal na sulatan sa kanilang panahon, no, at maging sa ating panahon, at yung mga kaganapan ng salita ng Diyos na nasulat sa kanyang aklat. Sinasabi po, looking back, no, sa panahon po ni Isaiah, way back 720 BC. Pagka BC, pababa po numero. Diba? Pagka 80, pataas ang numero. Kaya palapit ito sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoon. At ang kaganapan dito ay meron ng ilang bagay na nangyari, no, ng mga pagsakop na lupain. At matapos po ang Babylonian Empire, sumunod po ang Medo-Persian Empire, sumunod yung Assyrian Empire. At ito po ay Assyrian Empire, panahon po ng mga Assyrian. No? At ang kasunod na Assyrian ay Roman. No? At sa panahon ng Panginoon, Roman na. Kaya kung babalikan po natin, mga many years back, no? Kaya kung 720 BC po yan, ipinanganak ang Panginoon mga 5 to 4 BC. Di ba? 5 to 4 BC. Kaya, iba, BC. No? Sabihin, napakatagal. Di ba? 7 centuries po yan bago dumating yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Pero malayo pa man ang pagsilang ng Panginoon, inihula na sa aklat ni Propeta Isias ang pagdating ng Mesaya o ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, makikita natin, bagamat napakatagal, patay na sila. No, ibang generasyon na. Pero yung salita na binitawan na hula ni Propeta Isaiah ay buhay sa kanila. No, at ito'y nagbigay sa kanila ng pag-asa, ng kalakasan. Pero ang diwa nito ay yung paparating na tagapagligtas, ang Mesiya, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen o ba yun? Kaya kung titingnan po natin na very powerful yung salita ng Panginoon sa anumang panahon, no? At sa kanino man. Kaya sinasabi po sa panahon po noon, ganitong sitwasyon. Ito po ay ang kalagayan nila, would have been marked by war. Meron po silang digmaan. No? Katulad po nararanasan natin ngayon na yung digmaan ay lumalaganap. No, para bang magpapasko. Meron tayong nababalita ng mga digmaan. Di ba? Paano natin hinaharap, no, ang Kapaskuhan? Lalo na sa lugar na kung saan aktwal na doon nagaganap ang digmaan at intensifying o increasing yung labanan doon at may banta pa na sa mga karatig bansa. Dilingit sa atin. Sa Taiwan nga po, nakapakipod doon yung mga Chinese, di ba? Sabi nga, forces, anytime, pagka nagkaroon ng kaguluhan, atake sila upang sa ganon, simple nilang ma-invade yung kanilang dating lupain. Kaya naman, paano natin ina-apply ang bagay nito sa panahon ng pagsapit ng kapanganakan ng Panginoon o sumapit ng kapanganakan ng Panginoon? Way back 2,000 years ago, namatay ang Panginoon, sinilang parang namatay na, di ba? Kaya tayo para bang looking back, di ba? Tinatanaw natin yung nakaraan. There was an economic oppression. No? Meron silang suliranin sa kanilang kabuhayan o ekonomiya. Oppression, hindi depression. Talagang naghihirap sila, no, sa kanilang kabuhayan sapagkat pinahihirapan sila. There was an oppressor, kaya sila ay nagkukulang, ang ilan sa kanila ay wala, nahirapan, persecuted, at talagang halos mamatay. Sinasabi rin, there was distraction. Merong pagkawasak, kasi nga merong digmaan, may invasion, di ba? Iba pinapatay, iba binibihag, iba binibenta, o iba naman inaalipin. Ganun po yung kalagayan ng kanilang panahon, ng kanilang lugar o ng bansa. And that was
720 BC, at sa panampuyan ng Assyrian Empire. Sinasabi po, bago man dumating yung 720 BC na yan, right before the beginning of that decade, Damascus. Alam niyo po yung Damascus? Ang Damascus, ito po yung sentrong kapitolyo ng Syria, hindi Assyria. No? Kung naalala nyo sa Acts chapter 9, yun po yung encounter ni Pablo nung siya ay nahulog sa kabayo nung hinahabol niya yung mga Kristiyano. Damascus po yun. Di ba? Yung kanyang conversion. At yun po ay lugar ng Syria, hindi Assyria. No? Bali, ang location niya sa map, kung halimbawa, ito yung mapa ng Israel, doon sa pinaka-northern part, nandun yung Syria. At the upper part ng Syria, nandun yung Assyria. And the right upper part, nandun yung Iran. No, kaya naman, kung titingnan po natin, ganun po yung kanilang kalagayan. No? At yung Damascus, actually yung Damascus sa time natin ngayon, iniwan ang kanilang Pangulo, di ba? At in-invade ng mga terorista. No? At ngayon, ang Israel, parang hindi sila takihin, yung pinaka-border nila, nagkaroon sila ng buffer zone, in-advance nila, pero ang tingin ng kanilang kalaban o ng mga bansa, inoccupy nila yun. Di ba? Pero ang nila, protection, na katulad ng ginawa ng Russia, gusto niya kumuha ng piraso ng lupa sa lugar ng Ukraine para buffer zone niya at hindi siya agad malapitan ng mga kalaban. Somewhat na similar yung kanilang situation ngayon. Kung umalma yung Ukraine sa Russia at maging yung NATO sa Russia, dito talaga yung Israel naman sa Assyria, na wala na silang gobyerno, dahil wala silang pangulo, pero tinake over ng kaway ng mga iba't ibang uri ng terorista. No? Kaya nga po, nangangamba yung Israel, kaya lahat ng kanya mga armamento, mga kampo militar, mga bomba, pinasabog ng Israel. No? Kaya, ganun yung sitwasyon sa kanila. Then, sinasabi po, sa panahon nila, Israel's main ally o ally against the Assyrians was defeated. Yun yung Damascus. Kung titingnan natin, sa panahon nila, magkakampi sila. Yung Syria sa Israel, magkakampi sila. Kalaban nila ay Assyria. Pero, kung titingnan po natin, tinalo, sinakop na Syria yung Syria. Kaya malapit sila. Anytime, pwede silang sakupin, lusubin. Kaya merong threat sa kanila. In fact, yung Israel ay hati sa dalawang kingdom. The northern kingdom, the upper part. The southern kingdom, the lower part. Yung northern kingdom, 10 tribes. Yung southern kingdom, 2 tribes. At ang Jerusalem, yung Judah, nandun po yung seat of God's presence. Nandun po yung tinatawag natin templo. No? At mababait yung taga Southern Kingdom. At yung Northern Kingdom, sila po ay medyo pasaway. No? Nagkakasala. No? Lumalaban sa kalooban ng Panginoon. At dahil doon, sila ay kinakailangan ituwid ng Panginoon. At kinakailangan sila ay linisin. Kaya naman, threat sa kanila, yung Assyrian Empire, dahil nga sinakop na yung Syria at malapit na sila doon sa Northern Kingdom at sila nga ay sinakop ng Assyria. Amen. Kaya kung titingnan po natin, ganun ang sitwasyon nila. Sila po ay halos under the government ng Assyria at kinakailangan nila magbayad ng protection o ng buwis. No, kaya may oppression sa kanila when it comes to economy, when it comes to security, at sa iba pang bagay, talagang full of destruction. Kaya naman, sinasabi, sa time po noon, it was defeated, destroyed, captured, and the Syrian kingdom was dissolved. Diba? Na-restore lang sa panahon natin ngayon. Pero sa time na yon, way back 720 BC, it was dissolved. Pero sumibol ulit.
Pero pagkababasahin natin yung Isaiah chapter 17, verse 1, o 71, muli nawawasakin ang Syria at walang building o bato na matitira. Kaya yun nangyari sa ngayon sa Syria, yun po ang kaganapan ng salita ng Panginoon. Kaya naman sinasabi, and the Syrian kingdom was dissolved, made a province of Assyria, and the kingdom of Israel was made a vassal, and was forced to pay a high yearly tribute to Assyria. Tingnan natin, no? Kasi napakalaga po yung background. Pagka nakuha na po natin background, madali na intindihin yung verses. Amen. Kaya minsan di natin naintindihan yung mga prophetic words kasi di natin alam yung background. Pero once na masettle mo yung background, maunawa mo, madali na unawain yung mga sinasabi ng talata. Kaya naman, the Assyrian invasion, yung pagsakop po ng mga Assyrian, ito po'y nagatid sa kanila ng great devastation. At ang tawag dito, darkness. No? Parang kang madilim ang kanilang panahon. Kasi nga, invaded, hirap ang buhay nila, meron threat ng distraction, slave sila, at sila po ay nagbabayad, no, ng protection laban doon sa ibang bansa. But the people still had a great reason to hope. Sabi natin, hope. Sabi, sa kabila na merong darkness, sa kabila na invaded sila, sa kabila na merong fear, no, sa panahon nila, still, higit yung hope sa kanilang buhay. Amen. Kaya naman, binigyan po sila ng pag-asa sa paano paraan. Kung merong darkness, sinasabi yung hope, light has dawned. Merong liwanag na isisilang. Meron silang parang katulad ng kinabukasan matapos sa magdamag, sisikat muli ang araw. At bago pala sumikat ang araw, mababanag mo na yung konti o maliit na liwanag at mula doon, sisikat ang, sabi nga, haring araw. At yun ang nagbibigay, liwanag at ginagapi nito ang dilim. Kaya naman, sa kanilang panahon, bagamat gano'n ang kanilang karanasan, meron silang pag-asa sa kanilang puso. Na bagamat may hirap, no, merong mga pangamba na pwede siyang kubkubin, patayin, nandudun pa rin, nakapamumuhay pa rin sila ng puno ng pag-asa. Sino ang pag-asa nila? O sino yung liwanag dito? Si Jesus. Ibig sabihin, 720 BC at 5 to 4 BC, doon pa lang sisilang si Jesus. Pero yung liwanag ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus, nabanaag na nila. At yun po ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. At ang pag-asa na ito, ang naging dahilan upang sila ay magdiwang. Napakahirap po sa panahon ng Kapaskuhan na dumaan ka, no, sa kawalan. Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng sweldo, nawalan ka ng mahal sa buhay, may problema ka sa kalusugan, o meron pang ibang bagay kang kinakaharap. Para bang napakahirap ipagdiwang ang Kapaskuhan. Amen. Pero sa panahon noon, sa pagsilang ni Jesus, sinilang sa kanila yung pag-asa. Nakita nila yung bukang liwayway o yung mag-uumaga na. The dawn. Yung pagsikat ng araw. Bagamat sabi nga, medyo may kadiliman, pero nagliliwanag at ang liwanag na yun ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa upang harapin yung kanilang panahon. Amen ba yun? Kaya naman, minsan kung titingnan natin, pagka Pasko, minsan nadadala po tayo ng mga sirkumstansya sa ating buhay. Diba? Pagka wala kang bagong damit, bagong sapatos, bagong kagamitan, parang hindi Pasko. Pagka walang handa sa pagkainan, Noche Buena, parang di Pasko.
O kung hindi ka nabigyan ng 13th month o ng bonuses, di ba? Parang hindi Pasko. Amen. O meron kang kinaharap na matinding problema, binigay ka ng boyfriend mo o girlfriend mo, o nag-away kayo magkapatid, nag-away kayo magulang, nag-away kayo mag-asawa, nawasak ang pamilya o may mga kaguluhan. Di ba? Para bang napakahirap ipagdiwang ang Pasko. O ikaw ay walang ipangre-regalo, di ba? Wala kang pangaginaldo, parang nagtatago ang Pasko. Amen. Sabi, magdalo tayo, taguan. Glory to God. Bali, ito yung sinasabi ng mensahe. Amen. Amen po ba yun? Kaya naman, sa pagkasulat po ng aklat ng Isaiah, especially of the chapter, ang tawag po dyan, prophetic perfect. Na pagkasabi natin prophetic perfect, bagamat 720 years pa ang antayin bago maganap ang pagsila ng Panginoon at yung reality na kanilang inaasahan, pero nung sinabi ni Propeta Isaiah, yun na yun. Naganap na sa kanila. Amen. Kaya pagka sinabing darating ang Panginoon, parang dumating na sa kanila. Paghahari ang Panginoon, naghari ng Panginoon sa kanila. Nabubuhay sila, hindi doon sa future, kundi nabubuhay sila sa kasalukuyan, pero yung future nila na ang tagapagligtas dito ay may epekto sa buhay nila, may kapangyarihan. Amen. Kaya naman sinasabi na though the events were in the future, they are described as if they had already happened. Yun po yung sinasabi prophetic perfect na bagamat ito'y mangyayari sa darating na panahon, pero pinapakita nito na parang ito ay naganap na sa kanilang buhay, sa kanilang panahon. Amen. Kaya bagamat ang December 25, Pasko, yung December 22, Pasko na. Sabi niyo sa katabi, Pasko na. Hindi natin tayo yung 22. Ay, 25. Di ba? Huwag lang yung bagong taon kasi una pa lang yung pag-change sa kanila. Reason to rejoice. Dahilan bakit sila dapat magdiwang. Dapat may pagdiwang ang Kapaskuhan. Dapat may pagdiwang ang pagsilang ni Jesus. Yes! Maraming dahilan. Alam niyo po, nung panahon ng Second World War, sinakop po, o ginera ng Germany o Alemanya ang Pransya. At noong time na yun, sabi roon, how would the French people have reacted if a clergy member or a minister, a priest or a pastor, na nagsishare ng mensahe, had given them a message of joy and hope right after the fall of France to the Nazis. Yung Nazis, ito po yung mga German, di ba? At alam po natin, nung panahon po ng Second World War, si Hitler yun, di ba? Kaya, nung panahon na sinisinakop ng Alemanya o ng Germany, yung magbigay sa kanila ng mensahe ng pag-asa, magbigay ka sa kanila ng mensahe ng kagalakan, epektibo kaya yun? Siyempre, parang hindi. Di ba? O kaya naman, sabihin po natin, gaano inappropriate yung katulad po sa pangyayari nung December 14, 1941 sa Amerika, sa Pacific region. Alam niyo po kung ano nangyari? Pearl Harbor. Binomba po ng ano yun, ng Hapon. Napanood natin yun, di ba? Many times yung Pearl Harbor. Sudden po yun, biglaan. At paano mo sasabihin, matapos po, nabombay sila at maraming mga sundalo na Amerikano na matay, paano mo sabihin sa kanila to rejoice?
Parang napakahirap. Di ba? December 14 po yun. At ilang araw na lang, Pasko na. At paano po sabi sa kanila, Christmas party tayo? No, paano sabi sa kanila na magkaroon tayo ng pag-celebrate ng Pasko? Para bang very inappropriate. Hindi ugma o akma. Amen ba yun? But because, di ba, yung tinatawag nating reason, at kung reason na ito'y mas mabigat doon sa pangyayari, at yung reason na ito'y magiging solusyon doon sa masamang nangyari, sabi nga, pwedeng mag-rejoice. Amen. Amen. Sabi niyo sa inyong katabi, rejoice. And let's say again, rejoice. Sinasabi po, ito po yung uri na mensahe na sinabi ni Propeta Isaiah sa chapter 9 na ating binasa. From verse 1 to 6, di ko na sinabi ng 7. Isaiah announces that whereas there is presently gloom and distress, and there will be happiness, there will be joy, and there will be salvation sa kanilang bansa. Panahon ng digmaan, panahon ng pagtugtog, panahon ng kaguluhan, panahon ng kawalan, panahon ng hirap, panahon ng pagkabihag, panahon ng, sabi nga, yung bagsak ang ekonomiya, wasak ang bansa nila, wasak ang buhay nila, wala silang kinabukasan that time. Pero dahil sa kanyang sinabi, naghatid dito na tinatawag natin, hindi na ng pagsilang ng ating Panginoon, kundi yung pagsilang ng pag-asa at kagalakan at maging ang kaligtasan sa kanilang buhay. Amen po ba yun? Brothers and sisters, we have to rejoice more. Kasi sa panahon nila, hindi pa naganap. Pero sa panahon po natin, 2,000 taon na lumipas, naganap na. Amen. Amen. At tayo po, kung sila nagdiriwang in future time, tayo po nagdiriwang backward. Isinilang na. Yun ang ating pinagdiriwang. At ang in-anticipate natin, hindi lang yung first coming, kundi ang in-anticipate po natin is His second coming. Amen ba yun? Kaya naman, meron higit tayong dahilan. Kaya sinabi roon sa verse 1 and 2, nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Past tense, nahawi na. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kaiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa lupain darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng kadiliman. Alam niyo po, yung talata niyan, Isaiah chapter 9 verse 1 and 2, inulit po yan sa panahon ng ating Panginoon Hesus nung siya po'y naglibot sa dagat, sa lugar po ng Galilea. No? Nilibot ng Panginoon yun. Nangaral siya. Nagturo siya roon. No? Tinatagpo niya lahat ng pangailangan ng tao. Yung mga taong may sakit, pinagaling niya. Yung lumpo, lumakad, yung bulag, nakakita. Everything. No? Na meron ka lang pinagaling ng Panginoon. At napamalita ang kanyang pangalan. At ang kanyang gawa ay nagpistulang liwanag na nagbigay ng kagalakan at pag-asa sa mga taong nandoon. At yun po yung katuparan ng sinasabi ng Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. The same word ang ginamit, the same verses ang ginamit in Matthew chapter 4, 12 po yata yun, and 13. Binanggit po yun. At ang kaganapan, ito yung dumating ang Panginoon na siya po ay nagministeryo at ang kanyang buhay ay naging liwanag sa kadiliman sa panahon ngayon. At sinasabi po, medyo speed na tayo. Tatlong dahilan bakit sila dapat magdiwa o magsaya.
Sinasabi, iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Alam niyo po ba, pwede nating i-describe yung kagalakan at pagdiriwang sa panahon ng tag-ani. Kasi pagka yung sila umaani, mata silang umani, nagsasaya sila, nagdiriwang sila, o nagpa-party-party sila. Di ba? Yung kanilang pinagpaguran, pinaghirapan, at yung kanilang kinita, ipinagsaya nila ito. Kaya yung uri ng kagalakan o kasiyang ginagawa sa panahon ng anihan, ganun po ipinakita yung kagalakan. Pangalawa, tulad ng mga taong naghahati-hati ng nasamsam na kayamanan. Paano ba yung naghahati? Ito yung spoil of war. Na pagka meron isang bayan na kung saan nilusog nila, natalo nila, nagtakbo ng away, natira yung kayamanan, lahat ng kayamanan nandoon tulad ni David. Ano ginagawa? Inuwi nila at ipinaghati-hatian at pinamimigay sa mga tao. At iba yung kagalakan, yung kanilang nararanasan. Kaya it was described. Ay siya pa, tulad po ng mga bihag na pinalaya. Di ba? Alam niyo po si Veloso. Death penalty sa Indonesia. Pero, binigyan siya ng pardon. Pinauwi rin. Nag-aantay ng clemency para makalaya. Noong kung sakali na siya palayain ng Pangulo at pwede naman, kung bibigyan siya ng presidential pardon or clemency, kasi merong taon na siyang nagbunupo roon, kulang na lang, halos na 4 na taon yata, for 20 years, no, parang bibigay sa kanya, sa tingin ninyo, anong klaseng kagalakan ang mararamdaman ng kanilang pamilya? No, yun siya binalikan dito, masaya na siya, eh mas lalong palalayain na siya ng lumusan. Amen ba yun? Kaya sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 3 na ganun yung kagalakan na pinapakita ni Propeta Isaiah. Reason, number 1, to rejoice. The rod of the oppressor will be broken. Sinasabi niya, yung lahat ng mga pamalo, panghambalos, the rod ng mga yung nagpapahirap sa kanila, ibig sabihin, wawasakin ng Panginoon, sisirain ng Panginoon. Kung meron man tinatawag na injustices sa kanila, meron unrighteousness sa kanila, meron sa kanila mga parabang deprived, no? Depravity na ginagawa ng mga namumuno sa kanila. Actually, yung kanilang pamalaan, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. At ang masaklap dito, gumagawa pa sila ng mga kautusan labag sa salita ng Diyos at nagpapahirap sa tao. Kaya ito yung tinatawag na the rod of oppression, oppressors, sabi po ni Isaiah, wawasakin ng Panginoon yan. Sisirain ng Panginoon yan at wala nang mag-oppress sa inyo. Amen. Kung sakali dumating yung panahon, sa ating panahon, na yung rod of oppressor, brothers and sisters, isa nakalungkot isipin at pakinggan, di ba? Yung mga, sabi nga, yung pangyayari sa iba-ibang bansa, talagang nagkakaroon po ng matinding mga kaguluhan dahil po sa mga oppressions, di ba? Dahil sa mga injustices, dahil sa mga unrighteousness, dahil sa mga kriminalidad, at yun ay dahilan sa mga maling pamamalakad at oppression na ginagawa ng mga taong namumuno. Pero dahil sinabi ng Panginoon, wawasakin ko yan. Ano mararamdaman natin? Masaya. Darating panahon ng Pilipinas, wala ng rod of oppression. Amen. Darating panahon na ang buong mundong mawawala na yung rod of oppression. At yun po ay ang pagdating ng Panginoon, not only for His first coming, but for His second coming. That the rod of oppression will be broken. Next, sabi doon, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Sino yun? Assyria. Winasak ng Panginoon ng Assyria. Kaya nawala ang empire ng Assyria. Tulad ng pagkalupig sa ubo ng Madian, binali mo ang panghambalos. Yan rod
ng mga tagapagpahirap sa kanila. Panginoon, lahat na nagpapahirap sa Pilipinas, wasakin mo. Amen? Yun ang balita ng Pasukan. Ano raw, hindi raw wasakin, gunawin. At sabi ron, hambalus. Pagdating ng Lord, hambalus. Lahat ng corrupt, di ba? Lahat ng injustices, darating. Sa ngayon, wala tayong masyadong lakas. Pero yung darating na higit sa atin, meron siyang higit na lakas kanino. Yung Syria, 60 years dominated ng isang leader. Suddenly, bigla na lang tumakas, iniwan yung bansa. First time in the world history. Di ba? Talagang naganap. Kaya nga lang, medyo na-take over sila ng iba't ibang uri ng terorista. Kaya yung Israel talagang very offensive sila. Ayaw nila. Kaya lahat ng mga sandata roon na pwedeng gamitin laban sa kanila, inunangan nilang pinasama. Di ba? At yun, hindi para lang sa kanila, kundi maging sa mga Arab nations na nandito. Even the world. Having experienced sabi nga, the heavy taxes imposed by the Assyrians, freedom from oppression would have sounded great, yet a lot more calamity would wash over the people of Israel before this would happen. Ibig sabihin hindi lang po yung mga taxes na pahirap sa kanila, kundi yung mga darating pa mga bagay na kalamidad sa kanilang pangyayaring hindi maganda, yun ay na-overcome. Amen. Kaya naman po, mga magulang, mga kapatid, there will come a time that all kinds of oppression in the world, even in our country, minsan narulungkot tayo, pagka napunta tayo sa isang bayan, o ibang bansa na well-governed. Di ba? Na yung kanilang medical system napakaganda. Di ba? Na pagka inopera ka, wala kang bayad. Di ba? Pagka in-hospital ka, walang bayad. Di ba? Well, sabi nga, well-governed. Paano ba nakakaingin? Panginoon, kailan kayo mangyayari sa Pilipinas? Malapit na. Huwag din ang lalaki pagka dumating siguro, tapos lahat yan. Tuloy na natin ng alas 10 na. Sinasabi yung Samaria would be destroyed. The people would go to exile. And even the southern kingdom of Judah would be assaulted up to the point of extinction. But saved at last, no? The last moment of the Lord. Yun yung lugar ng Samaria. Saan yung Samaria? Yun yung sa Israel. Yung katabi ng Israel. Second, warfare will be eliminated. Naniniwala kayo na ang gera mai-eliminate. Sabi ko, pagkaroon nanalo si Trump, titigil ang gera sa Ukraine. Tumigil pa. In fact, mas lalo nag-intensify, nag-increase kasi malapit na umupo si Trump sa January 20. Kaya gusto ng kalaban, the deep state, medyo quote-unquote the deep state, yung mga ibang uri ng grupo ng gobyerno na gusto mag-take over sa mga bansa, ayaw nila na mangyari yun. Gusto nila magkaroon na ng guerra. Kaya pagka pinanood niyo po yung mga balita sa Ukraine, Russia, nag-intensify. At gusto na nila idamay yung Europe. Kaya naman sinasabi po rito, pwedeng mangyari yun. Pero meron higit na mangyayari. Amen. Ano yun? That war will be eliminated. Hindi dahil po kay, sabi natin sa President-elect, di ba? At hindi rin dahil po kay Antichrist, kundi dahil kay Jesus Christ. Amen.
At His coming. Lahat po yan, gigibay ng Panginoon. Lahat po yan, titigil ng Panginoon. And there will be peace on earth. Amen. Ilang panahon na lang, makikita po natin yan. Naniniwala kayo ron? Makikita niyo yun? Sa verse 5, anong sabi? Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, yung mga sundalo, yung mga armed forces, ang lahat ng kasuotan, ilang kasuotan? Lahat. Di ba? Tigmak ng dugo ay susunugin. Ang ibig sabihin niyan, there will be no more war. Amen. Ano yung una? Yung panghambalos ng paghihirap, wawasakin ng Panginoon. Pangalawa, yung mga kasuotan at kagamitang pandigma, aalisin ng Panginoon. Di ba? Kaya lang gagawin po yan una ng false Christ, pero ang tunay na gaganap niyan is Jesus Christ. Last reason, the promise of a child. Sinasabi, sino kaya itong pangako ng bata na magliligtas sa kanila? Meron silang dalawang hula. Kaya lang, hindi yun. Hindi si Hezekiah sa panahon noon. Hindi rin si Josiah na sinilap sa panahon din nila noon. Kundi, ang bata nito ay sinasabi yung kanyang pangalan. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha o kamangha-manghang tagapayo. Sa iba po, pinaghiwalayan. Kamangha-mangha. Pero yung iba, pinagsama, kamangha-manghang tagapayo. Pwede natin paghiwalayin. Ng pangalan ng ating Panginoon tagapagligtas ay wonderful. Kahanga-hanga po siya. Kamangha-mangha po ang kanyang pagparito. Amen ba yan? Yung kanyang pagparito, sisilang po siya sa pamagitan ng isang babaeng dalaga. Hindi pa po nagkaasawa at wala pa pong pagtatalik. Nagbuntis na. Pero po si Elizabeth saka si Zacarias, tumanda na, nagtatalik, matagal na nanala sa Panginoon, hindi na buntis. Parang baliktad din, no? Amen. Yung gustong magkaanak, hindi magkaanak, at yung walang kinalaman sa pagkakanak ng anak. That's wonderful. Di ba? Dahil ang Diyos mayroong layunin, at ang layunin niya, ang sisinang ay ang tagapagligtas. Kaya sinasabi po ng pangalan ng Panginoon ay tagapayo, siya po ay puno ng karunungan, very exemplified po siya, distinguished, kaiba po siya kanino man, sapagkat walang katulad siya, hindi pa siya kay Solomon. Amen. Kaya nga po sa panahon po natin ngayon, kung kailangan po ng tagapayo, yung wonderful Counselor, Jesus Christ. Amen. Maraming mga tao ngayon, nagkakaroon po ng depression, nagkakaroon po ng tinatawag na matinding mga suliranin. Pero ang problema ay, sabi nga, yung kakulangan pa rin ng katotohanan o aral mula sa Panginoon. We need counselors na tatayo na magiging tagapagpayo ng mga tao na meron pong suliranin o sa kanilang damdamin, isipan, o sa kanilang buhay. At sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, pwede tayo maging counselor ng mga tao na kailangan ng payo. Amen ba yun? Sabi nga, in a time of great darkness, God promised to set a light who would shine on every living in the shadow of death. Now, He is exceptional, distinguished, and the one who gives the right advice. Who is He? Jesus. Amen. And we have the mind of Jesus. Amen. Sa lahat ng mga kakumilala sa Panginoon, we could be a counselor. No, hindi counselor, no, yung kakansilin din na kundi counselor. No, tagapayo.
hindi tagahusga. Mighty God! Alam niyo po, nung sinabi, for unto us a child is born. That is the humanity of Christ. But, nung sinabi po, for unto us a son is given. That is the divinity of Christ. Ng Diyos ay nagkatawang tao at yun ay sa katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi po, is not just an ordinary baby or a human, but He is the mighty God. Amen. Sabi ng iba, mighty, the Almighty. Yes, Jesus is also Almighty God. Revelation chapter 1 verse 8. Amen. He is God Himself. He is the everlasting Father. Ang ibig sabihin ng everlasting Father, una, nung dumating si Jesus, ipinakilala niya ang Ama, ang ating walang hanggang Ama. Pero yung pangalawa na sinasabi ay pagkasabing Father, originator, the source. Ibig sabihin, the source of eternity, Jesus Christ, He is the eternal life. Amen. Kaya naman sinasabi, He is timeless and Father of eternity. And fourth, the Prince of Peace, His government is one of justice, righteousness, and peace. Kaya naman po, hindi natin masasabi na si Hezekiah, Josiah, ang hinihintay na isisilang. Kundi ang tunay na hinihintay ay walang iba kundi si Jesucristo na anak ng Diyos, ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Emmanuel, ang ating, sabi nga, Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga, we can be joyful because we know that while we cannot complete justice on this earth, He is in control and He reigns with justice. Bagamat di pa po natin nakamit, di ba? Yung tinatawag natin justisya minsan sa buhay natin, pero sa pamagitan ni Kristo, siya po ay nag-rule sa atin, yung with justice. In our gloom and despair, we fear that our sorrows and troubles will never end. But we can take comfort in the certainty, although the Lord may not always spare us from trouble. Alam niyo po, bagamat may kadiliman minsan ang buhay, at meron tayong mga kinatatakutan, at meron tayong kalungkutan na para bang walang katapusan. Para bang walang katapusan. Katatapos lang isang problema, may darating uli na problema. Di ba? Para katulad ni Hope, tuloy-tuloy ang problema. Pero sinasabi po, bagamat minsan ay ganoon, ay kumukuha pa rin tayo ng comfort sa Panginoon. Sa comfort sa Panginoon sa kabila na minsan hindi niya inaalis yung trouble sa buhay natin. Nagtanong na bakit gano'n? Panginoon, bakit itong suliraning ito ay parang bang sakit ng chronic? Di ba? Tagal-tagal lang, di pa naalis. Pero ganun pa man, sa kapaintulutan ng Lord, meron siyang dahilan. At sa dulo niyan, at the end, makikita mo pa rin, God is just. Amen. God is good. At makikita mo pa rin, God is great. Dakila pa rin siya. At hindi kanya iniwan. Hindi kanya rin pinabayaan. Sinamahan ka ng Panginoon. At itinawid tayo ng Diyos. Kaya nga po, if we follow Him full-heartedly, He will lead us safely sa pamamagitan po ng mga suliraning iyon. Patapusan po ako, if God cannot bring us to repentance, bisa matigas ang ulo natin, hindi tayo basta nagsisisi sa mga pagkakamali natin, at minsan di tayo sumusunod sa Diyos, nagmamatigas tayo, nagiging proudful pa po tayo, o nagiging callous tayo, high-minded po tayo, then He must lift His hand and chasten us.
Pagka po tayo hindi marunong magsisi, didisiplinahin tayo. Katulad sa book of Isaiah, pagka sila chosen nation, a royal nation, di ba? O priesthood. And if we do not submit to His chastening at pagkatime di sumunod sa kanyang pagtutuwid, then He must stretch out His hand and judge us. Kaya mayroong iba hindi nakababalik. Totally nag-backslide. Hindi na sila nakabalik muli sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Kaya nga po, the blessing of the Lord leads us to repentance. Amen. Ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay, ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin na nagtatawid sa buhay na ito, bagamat pinapaintulugan ng Panginoon ang samot-sari na suliranin sa buhay po natin, abot-abot naman ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Ulitin natin, bagamat samot-sari, di ba? Yung mga suliranin o pagsubok natin nararanasan sa ating buhay, abot-abot naman ang biyaya ng Diyos sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. God is long-suffering, but we dare not tempt Him by our careless or callous attitude. It is fearful to fall into the hands of the living God. Tumayo po tayo lahat. Let us rejoice. Sabi ni Paul, when he was in prison, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. At Cecil, awitin natin yung magandang awitin kanina. Pagpalain natin ang mga anak ng Diyos. Yung, mag-anniversary tayo next year. Ang tema po natin about family transformation. Ang pinaka-konsepto natin ay, ang team natin, bring your family to Jesus. Amen. And we invited the guest speaker, si Bishop Jonel Pilan. At nice natin i-prepare ito. So, sa isang linggo o susunod na ikalawang linggo, bagong taon na. Anniversary naman ng church ang ating isa-celebrate. Merong reason to rejoice. Amen. Amen. Kahit minsan magastos. Amen. No? Kahit ang magastos, may pinanggagastos naman. Amen. Amen. Kesa yung walang ipanggagastos. Abot-abot ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Awitin natin.
Kanyang mukha'y magliliwanag kay kahabagan. Siya'y bumabalik patungo sa iyo, atin niya'y kapayapaan. Hallelujah! Amen. Pag-ibig mapasayo sa libo, salinahin sa iyong pamilya at mga anak, sa kanilang anak at mga anak. Ang paglingap niya'y mapasayo at sa libo, salinahin sa iyong pamilya at mga anak, sa kanilang anak at mga anak. Ang paglingap niya'y mapasayo at sa libo, salinahin sa iyong pamilya at mga anak, sa kanilang anak at mga anak. Ang paglingap niya'y mapasayo at sa libo, salinahin
siya sa chapter 3, verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Sa verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa regalo ng buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay lubos mong minahal o inibig. Salamat sapagkat ipinagkaloob ka sa amin ng Ama. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, or Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Hayaan niyo po, Panginoon, pagarihan niyo kami, samahan niyo kami, hindi lamang sa araw na ito pagdiriwang ng iyong karawan, ng aming kaligtasan at maging ng aming tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Kristo, ang aming Hari. Manahan ka, Panginoon, sa aming buhay. Hayaan mo po, Panginoon, sa aming puso, Ikaw ang maging Panginoon, maging aming tagapagligtas, aming Hari at darating na Hari. Hayaan niyo po punin mo kami ng Espiritu ng kagalakan, ng Espiritu ng pagpupuri, pagpapasalamat, maging ang pagsamba, at maging, O Diyos, ang buhay namin na pag-asa na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas ay muli siyang nangako sa amin na muli siyang babalik at gaganapin niya, lulubusin niya ang aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Tunay sa panahon ito kami, O Diyos, ay pinintulutan mo dumaan sa mga samot-saring paghihirap o pagsubok. Subalit, O Diyos, dahil sa iyong lubos na pag-ibig, abot naman ang iyong tulong, ang iyong regalo, ang iyong pagpapalat biyaya sa bawat isa na kumikilala o sumampalataya sa iyong dakilang pangalan. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa, maging ang sambahayan ng bawat isa, magnining ka, magliwanag ka, Panginoon, sa bawat mukha ng bawat isa, maging sa bawat sambahayan. Let your light, O God, shine and arise, O God, sa buhay ng iyong mga anak. At hayaan niyo po, cover us, O God, tightly by your blood. Cover us, O God, with your divine presence and protection. Ilayo mo kami sa namang mapanira at mapangwasak na gawa ng kaway. Ito man ay sakit, karamdaman. Ito man, O Diyos, ay disgrasya o sakuna sa daan. O anumang mga atake na masama sa aming buhay, maging kasalanan, kamatayan, o anumang tangka ng kaway. Salamat po, O Diyos. You are, O God, sa aming harapan, sa aming likuran, sa aming magkabilang tabi. At Ikaw, O Diyos, ay nasa aming buhay ngayon at kailanman. Sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Merry Christmas! Praise. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dumako na po sa ating pagbibigay sa ating mahal na Panginoon. At bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang bawat isa na Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Amen. Naalala ko po, nung ako'y bata pa, sa panahon ng Kapaskuhan, kapag dumarating na po yung season ng Pasko, ay lagi po, every year, excited po ako.
Binibili po ako ni nanay ko ng bagong damit, bagong sapatos. Lagi na pong nakasanayan ko po yun na kahit wala kaming handa ng Pasko, pero sa aming mga anak niya ay meron po akong bagong damit at bagong sapatos. Hindi pa man po sumasapit yung 25, halos yung bagong damit ko at bagong sapatos, meron pa pong bagyo na nakasabit po sa akin. E tabi ko po yun sa pagtulog. Sobrang excited ko po na dumating yung araw ng 25. Pag darating po yung araw ng 25, alam niyo po yung gagawin ko. Iikutan ko po ang aking mga ninong at ninang at yung mga kamag-anak ko po na alam ko na may magbibigay po sa akin. Gustong-gusto ko po nung bata ako na ako'y nakaka-receive lagi ng regalo. Maliit man, malaki, pag binubuksan ko po yung maliit na regalo, minsan sasabihin ko nga po, eto lang, ay, ako ripot naman ni Nina. Minsan nararanasan ko po yan. Kapag meron naman po malaking regalo, tapos ang ganda ng pambalot, bubuksan ko po yan. Tapos sabi ko, wow, ang galante talaga ng ninong ko. Yan po yung mga naranasan ko nung ako yung mga bata pa, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, sa mga regalo nga na ngayon, yun po ay panandali ang kaligayahan lamang. Hindi po siya yung talagang pangmatagalan. Kaya ngayon, naunawaan ko mga kapatid, na ang the greatest gift na aking natanggap na hindi masusukat na halaga, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Palakpakan po natin. At hindi lamang po ako yan, kundi tayo po lahat. Dahil sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Amen po ba? Kaya nga, bakit ako, ikaw, ay magbibigay sa iba at lalo na sa ating Panginoon? So kung ako, nung bata ako, gusto ko ako lang nakaka-receive. But ngayon mga kapatid, na na-receive ko ang regalo, ang ating Panginoong Jesus, natuto na rin tayong magbigay sa iba at magbalik para sa ating Panginoon. Bakit po mga kapatid? Because God is a giving God. Amen po. We give because God gives. Ang pagbibigay hindi lamang po sa panahon ng Kapaskuhan, kundi po sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, patuloy po natin ibigay ang para sa ating Panginoon. At patuloy din po natin ang pagbibigay, hindi po nakabase ang ating Diyos sa laman ng sobre, sa magandang sobre, sa laki o liit na halaga, kundi tinitignan po ng ating Panginoong Jesus na nagbibigay po tayo ng may pagmamahal. Amen po. Tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating mga handog para sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon na aming tagapagligtas, Panginoon, lumalapit po kami sa mga oras na ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang pong aming nagawang kasalanan. Kasadyaman po namin o hindi. Panginoon, tinataas namin ang aming mga handog na ikaw po ang siyang unang nagbigay sa amin. Dahil ikaw ang the greatest gift na aming naris ng Panginoon sa buhay namin. Kaya natuto kami magmahal, magbigay, at magbalik ng para sa iyo. Panginoon, iba't iba mang pong suliranin ang nararanasan namin sa buhay namin. Ngunit ang pagbibigay at pagbabalik po namin sa iyo ay mananatili, Panginoon. Magpapatuloy, Panginoon. Hindi po magiging hadlang ang sitwasyon ng aming buhay upang hindi kami magbalik para sa iyo, Panginoon, abutin mo po ang bawat isa, ang mga suliranin ng buhay, namin sa iyo namin itinataas at pinagkakaroon. Salamat po, Panginoon, nagkakaroon man kami ng kakapusan, ikaw ang pumupuno sa amin. Nagkakaroon man kami ng suliranin, ikaw po nagiging pag-asa namin. Ikaw po nagiging lakas namin, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay.
Salamat po sa biyaya ng kalakasan. Salamat po sa mga pahiram at pinagkatiwala mong kabuhayan, Panginoon. Nawa, Lord, kung ano man po ang aming mga pinagkakakitaan, mga ipinagkatiwala mo po sa amin, ay magamit namin sa tamang kaparaan. At sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, lagi ka namin ma-i-honor, Panginoon. Maitaas, Panginoon. At ikaw ang siyang maghari sa buhay namin lahat. Muli sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay maghandog sa So, para po sa ating mga announcement. So, nakaready na po ba tayong lahat para sa ating pagdiriwang ng ating Christmas party? Ayan po. So, para po sa ating mga greetings and announcement. So, Wednesday prayer gathering po natin, 6 to 7 p.m. So, samahan niyo po kami sa ating Wednesday prayer meeting. So, face-to-face or online po. So, para po yung biyaya ng ating Panginoon ay palagi pong dumaloy sa ating buhay. So, yung ating Joint Youth Leaders Team Building po, ito po ay gaganapin sa January 11, 2025, araw ng Sabado. So, magsisimula po ito 8 a.m. up to 5 p.m. sa Ruiz Farm Resort. Sa Dangkul po ito. So, registration po ng mga youth ay 300. So, mga nanay, baka naman po. So, yung mga 300 po ay tabi-tabi na po natin para sa pagdalo ng ating youth sa kanilang event. So, yung ating CDC 20th anniversary, gaganapin po ito sa January 26, 2025, 8:30 a.m. So, ito po ay sa Bataan National High School Auditorium, Roman National Highway, Balanga City, Bataan. So, hanggat maaari po ay dumalo po tayo at mag-anyaya po tayo ng ating mga kapamilya. Bitbitin po natin yung ating mga kapamilya. Pag ayaw po nila, bitbitin pa rin po natin. So, Love for All Seasons, gaganapin po ito sa February 28, 2025, araw po ng Friday, 5 p.m. up to 9 p.m. So, reserve na po natin yung araw na yon para sa atin po. So, ito po ay sa Louis Resort and Restaurant. So, registration fee po ay 520. So, mahaba-haba pa po yung panahon para po tayo ay makapag-ipon ng 520. So, yung 520 po yon ay cover po ng ating kakainin at saka yung venue. So, yung adult po, couples, single, mga youth. So, welcome po yung lahat. So, yun lang po. Meron po bang birthday? No. Na-close na? Alam po bang may birthday?
O sige po, tayo po ay magsitayo. Meron po ba ditong yung mga may birthday, ano po? Happy birthday to you. Ha? December 25? Happy birthday ni Jesus. Si Ising. Happy birthday. At sa lahat ng mga nag-birthday, tayo po magsitayo. Awitin po natin yung Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Na kasama mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. At tingnan nyo naman yung katabi nyo, no? Tapos sabihin mo, kasama mo ang Diyos.